Nakikiramay ang Malacanang sa pamilya ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Nasa kamay na rin daw ng mga investigador kung ano ang magiging epekto ng pagkamatay ni Cabral sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Ikinalungkot ng Malacanang ang pagpanaw ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral matapos mahulog mula sa isang bangin sa Benguet. Nakikiramay po tayo sa pamilya na naiwan po ni former USEC Catalina Cabral. At nakakalungkot po ang nangyari. Pero yun po, muli nakikiramay po tayo. Sa pagtakbo ng investigasyon sa flood control probe, si Cabral ang itinuturong mastermind umano ng tinatawag na BBM o Baseline Balanced and Managed Parametric Formula sa allocable budget ng DPWH. Ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, tanging si Cabral ang nakakaunawa ng formulang ito. At kay Cabral din umano dumadaan ang lahat ng allocables ng mga kongresista. Bago madawit sa anomalyang ito, decorated engineer si Cabral. Sa profile ni Cabral sa National Irrigation Administration, makasaysayan daw ang pag-upo ng 63-year-old na inhinyero bilang unang babaeng undersecretary sa isang male-dominated field gaya ng DPWH. Si Cabral din daw ang kauna-unahang babaeng pangulo ng Philippine Institute of Civil Engineers. Bukod sa mga parangal kay Cabral dito sa Pilipinas, ilang beses na rin itong na-nominate bilang civil engineer. Isa ring commissioned reservist ng AFP si Cabral na may ranggong Lieutenant Colonel. At sa pagkilala kay Cabral ng iba't ibang organisasyon, ibinahagi ni Cabral ang impormasyong ito tungkol sa kanya. Biggest phobia. Sa report ng pulis, nahulog umano si Cabral sa kahabaan ng Cannon Road sa Tuba, Benguet at namataang wala ng malay 20 to 30 meters down. Sa patuloy na paghahalughog ng Billionaire News Channel, siniyasat namin ang umano'y relasyon ni Cabral sa isang dating managing officer ng construction company na Spider One Construction, si engineer at dating presidente rin ng PICE na si David Sanchez. Pinabulaanan ni Sanchez ang mga paratang na ito at sinabing magkaibigan lang sila ni Cabral bilang dating mga presidente ng PICE. Bago ang insidente, hindi na raw aktibo sa PICE si Cabral at hindi na rin daw nakausap ni Sanchez, kaya ikinagulat nito ang kanyang pagkamatay. Yes, magkasama kami sa PICE and sa organization. We know each other, pareho kaming past presidents eh. We are all national officers. Ang Spider One Construction ay nakapangalan na ngayon sa isang engineer Edna Doliaga. Sa nakuha naming dokumento, inirehistro sa Extension Office ng Securities and Exchange Commission ng Spider One sa ilalim ng mag-amang David at Michael Darren Sanchez. Pero ang principal location ng kumpanya ay nasa Cainta, Rizal. Tinanong natin kung may kaugnayan pa si Engineer Sanchez sa Spider One. Oh, I have interest but I'm not the managing officer. Anya, may shares pa rin siya pero hindi na sa kanya nakapangalan ang kumpanya. Gaya ng sinabi ni Sanchez sa ating panayam, pangalan niya ang nakapirma sa ilang dokumento ng DPWH projects sa mga taong 2018 at 2019. Ngayong taon naman, may 2 proyekto sa Cordillera ang Spider One na may kabuuang halaga ng 71.7 billion pesos. Ano man daw ang gawin ng mga investigating bodies sa kaugnayan ni Cabral sa flood control projects, nasa sa kanila na ito. Dahil lang pumanaw ang dating opisyal, wala naman daw nakabinbing kaso laban sa kanya ayon sa Malacanang. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.